Bettina, may mga lugar bang makakaranas pa rin ng hagupit ng bagyo, nadagdagan ba? At yung lakas ba niya ay nadagdagan o nabawasan? Tama ka kabayan, no? Mas marami na ngayong mga lugar na nakataas ang storm signal number 1 dahil papalapit na nga itong bagyong Umpong. Tungkol naman dito sa lakas ng bagyo ay napanatili nito ang kanyang lakas na 205 kilometers per hour at pabugsong umaabot sa 255 kilometers per hour. Huling namataan ng bagyo sa layong 575 kilometers east-northeast ng Virac, Catanduanes. Napanatili nito ang kanyang lakas at sa Sabado ng madaling araw inaasahan na tatama ang bagyo sa Cagayan, Isabela area. Bahagyang lumihis ang forecast ng bagyo. Kahapon, inaasahang tatama ang sentro ng bagyo sa northern tip ng Cagayan. Pero bahagyang bumaba ito at inaasahang maglalandfall sa Cagayan, Isabela area. Bahagyang bumilis ang bagyo mula sa 20 kilometers per hour kanina, ngayon ay nasa 25 kilometers per hour na ito papuntang west-northwest. Ayon sa Pag-asa, sa Biyernes inaasahang pinakamarami ang ulan sa Apari at sa Sabado naman ang Tugigaraw at Baguio ang may pinakamatinding ulan. Ayon sa Pag-asa, posibleng umabot sa 3 metro ang taas ng storm surge sa coastal areas ng Isabela, Cagayan, Ilocos Norte at Ilocos Sur. Nangyayari ang storm surge kapag tinutulak ng malakas na hangin ang bagyo. Ang tubig na pumapasok naman sa baybayin. Ang 3 metrong taas ng storm surge ay halos kasing taas ng isang palapag na bahay. Ang habagat naman na pinapalakas ng bagyo ay magpapaulan bukas sa Palawan, Zamboanga Peninsula at sa Visayas. Ngayon dito sa Metro Manila, makakaranas na tayo ng katamtaman hanggang sa paminsan malalakas na ulan bukas ng hapon hanggang sa Sabado. Marami ng lugar na nasa ilalim na sa signal number 1, kabilang na dyan ang Batanes, ang Cagayan. Kabilang na rin ang Babuyang Group of Islands, ang Apayao, Abra, Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Isabela, Benguet, Pangasinan, La Union, Ilocos Norte, Ilocos Sur, Quirino, Nueva Vizcaya, Aurora, Pampanga, Bataan, Zambales, Tarlac, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Metro Manila, Cavite, Batangas, Laguna, Quezon kasama ang Pulillo Island, Northern Occidental Mindoro kasama ang Lubang Island, Northern Oriental Mindoro, Masbate, Marinduque, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Burias at Ticao Island. Sa Visayas naman nakataas ang signal number 1 sa Northern Samar. Samantala, inihalin tulad ng Pag-asa ang bagyong Umpong sa Super Typhoon Lawin na tumama sa Northern Luzon noong 2016. Halos pareho kasi ang kanilang direksyon at dadaanan. Pagdating naman sa lakas ng bagyo, mas malakas ang hangin na dala ng bagyong Lawin na umabot sa 225 kilometers per hour. Pero mas maraming ulan naman ang inaasahan mula sa bagyong Umpong dahil habagat season pa rin tayo ngayon at mas maraming moisture ang dala ng bagyong Umpong. At ayon sa Pag-asa, ang Cordillera at Ilocos Region, kabilang na ang La Union at Pangasinan, ang makakaranas ng pinakamatinding pag-ulan. At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Kabayan, balik dyan sa inyo. Bettina, ang ibig mong sabihin, kaya maulan yan ay yung maliban sa dalang ulan ng bagyo, ay sumabay pa ang hanging habagat na nagdala din ng ulan. Tama ka kabayan, no? Depende kung saang lugar ka, iba ang weather system na makakaapekto sa'yo. Halimbawa, kapag yung bagyong Umpong yung pinag-uusapan natin, ang kasalukuyan na aapektuhan nito ay ang Bicol region at ang silangang bahagi ng Visayas. Bukas naman, ang maapektuhan ng bagyong Umpong, yung outer rain bands nito ay magdadala ng malalakas na ulan at malakas na hangin dyan sa Cagayan Valley at Cordillera Administrative Region. Ngayon, kapag pag-uusapan naman natin yung epekto ng habagat, yan yung paghatak ng bagyong Umpong. Sa kanlurang bahagi yan ng bansa. So kasama ang Metro Manila, kasama dyan yung Palawan at iba pang lugar sa kanlurang bahagi ng Luzon at sa Visayas. Kabayan? At may posibilidad ba, Bettina, na itong bagyo na ito ay maaring sumako pa na ibang lugar? Maaring bumaba pa siya? May pagkakataon ba ganon? Kabayan, may tinatawag ang Pag-asa na cone of uncertainty. So medyo malawak ito. Meron siya ngayong forecast track pero hindi nila inaalis yung posibilidad na umangat ito ng konti at bumaba. Pero kung bumaba at umangat man yan ng konti, malawak na yung bagyong to. Nasa 900 kilometers nga yung kanyang diameter. So significant, kabayan, yung dalang ulan ng bagyong to. At marami ang maapektuhan nito, at least sa Luzon. At yung bang takbo niya, yung galaw niya, ay bumilis ba siya o bumagal?
Bumilis siya actually, kabayan. Binomonitor natin to kanina umaga. Kanina ay nasa 20 kilometers per hour. Pati kagabi, nasa 20 kilometers per hour ito. Pero ngayon nasa 25 kilometers per hour na ito. At inaasahan nga natin na posibleng pag 11 o'clock ay mag-iba pa yan. Kaya importante yung mga press briefing ng Pag-asa.